Pulo Rap Battle League Armageddon 4 dito sa Rap and Rap Hip Hop Clothing Pulo Mag-ingat! Maraming salamat siyempre sa R&R sa pagpapayram ng venue, kay Amo, kay Madam, Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, Ship Clothing at sa mga bagong pasok na sponsors. Maraming salamat sa Hassel 4D, kay Utol Ford at syempre Pinoy Boulevard kay Madam Erlyn Xiao dyan sa Taiwan. Shoutout syempre sa liga nila dyan at sa mga kababayan natin sa Taiwan. Yon, sa kaliwa ko may MC, magpakilala ka. Yo, Cinco, Creo, galing Mandaluyong. Shoutouts Future. Sa Stewards na nagtattoo ng Creo sa akin na logo. Mahal na mahal ko kayo, Creo. Fuck you, ba't mananulat? Sa kanan ko may MC, magpakilala ka. Nasya. Ang cold. Nanalo ng coin toss si Cinco, pinili niya mauna. Unang band, pahinga natin, Cinco! Yo, game! Game! May tulog daw ako kay Nasya! Sabi daw nung ibang tropa. Pero parang inuman lang to ng Creo na dehins to makakakontra. At yung nasa sa inuman na nagtitipid pang toma, habang ako naman yung palaging nagbibigay ng sobra. Siya nga pala si Nasya na palaging walang pera. Kaya utusan si Gago tuwing ang Creo may eksena. Nakitulog, nakitagay, nakisalo pa sa mesa. At nahubog na alalay, kaya close na rin sila ng tindera. At pag wala ng pamasahe, meron ka ba extra? Fuck you! Kinulang ka pa nun? Di ka na nga nagambag sa amin? Bago kita bigyan, balik mo muna yung sabon namin. Ang inan to nangunguha ng sabon. Yo! Yan ang katotohanan. Wala akong checks kasi pera ko nakagoma. Pinardplay niya yung checks sa chicks. O diba, kabitin. Kala ko tutuloy sa checks, chicks, chicken. Putang ina mo, nagutom ako. Tangina, nagutom ako doon. Pinardplay mo yung checks sa chicks? Ano yun? Iabab? Ulul! Tagabinyag to ng babae. Tawagin mo akong please. Oh please, pag yan ang pag-uusapan, wala akong dapat patunayan. Sa babae ako yung bis. Sheesh, kaya kitang labasan ng list ng lahat ng aking naging checks. Ganun ba yon? Tangina mo. Pag-usapan naman natin kung gaano kahirap ang buhay ni Nasya. Sobrang hirap ng buhay nung nagbibinata. Makapag-ulam lang sila ng corned beef, puta rich kid ka na. Kaya pala nung huling nag-ulam ng noodles, puta malabnaw. Naghahati lang sila sa isa, dinadamihan lang yung sabaw. Ilalagay na lang sa kainan ng aso, puta binabawasan ba? Ganyan ang pakiramdam niya, parati kala mo inaagawan siya. Kaya pala nagre-reklamo na sa inyo yung pusa. Sa mesa nyo daw kahit tinik, walang makuha. Yo, kaya galit siya sa aso niya palagi. Nung minsan siyang naubusan. Konti na nga lang binigay sa aso nung tanghali. Kinaldereta pa nila nung hapunan. Kaya, rest in peace Brownie. Pasensya na kung di sila nagpaawat. Wala rin silang liver spread nun, kaya yung atay mo di rin nila napatawad. Kaya gets ko rin, na pag nakakatikim ka ng masarap, kaya gets ko rin, na minsan ka lang makatikim ng masarap. Kaya tuwang-tuwa si Gago nung minsan ko nilutuan. Nakatikim ng sobrang solid na sisig, kaya di rin niya makalimutan. Kaya niya pala si CJ inutusan, ayun si CJ inubusan. No, tatanggi mo? Gusto mo nga matikman yung dinakdakan ko? Handa kang pakita sa akin yung round 1 mo? Walang pakialam kung ilang buwan naghanda, makatikim lang ng handa. At yung otits mo na adik, nakakoka na, nagkobra pa. Nakakoka na, nagkobra pa. Pagtulog na sila sa electric pan, nakaporma na. Ibang-iba talaga yung tama, tol, pag nakadroga siya. Nung binaklas, kumpleto pa yung tornilyo. Nung binalik, puta, sobra na. Tang-inang yan. Lahat ng yan ay tunay. Hindi kita iniinsulto. Masakit lang sa'yo yan. Kasi buhay mo yung pinupunto. Yung sitwasyon mo, hindi mo yung kasalanan. Masakit lang yung tawanan, kaya wag ka nang tumanggi pa. At dahil nandito pa ako sa sitwasyon ko, tatawanan muna kita! Ha 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 ha! Lahat ng yun ay tunay, bro. Walang halong joke, ganun lang talaga ka-comedy yung buhay mo. At ang ina mo, balik mo yung sabong kinuha mo.
Time, walang bahat. Pakinggan natin na siya. Siya ay isang arrogant na bitch type. Yan si Christian Ragero. 5 kanyang stage name pero walang bilang sa kreyo. Kaso tinapat sa may maiyayabang. Yung mayabang kaya mismatch ang duelo. Kaya ba't babagsak sa 5? Baka patayin ko pa, professor. Yan si Christian Ragero. Also known as 5. Hypocrite yung vibe, salita niya, pati estilo, pabibo, kaiho, storya ka na lang pag nagdilim ang paningin ko. Tong Christian pasok sa sulat, parang gizmo, pero trivia lang. Debut battle ko si Chano. Christian din pangalan noon, kaya yun ang angle sa tugma ko. Kaso si Christian di na sumipot, kaya naudlot ng mga plano. Pero may sumalo ng battle, kaya writtens ko binago. Ang dami kong tinapon na sulat, sobrang hassle. Tapos Christian ulit ngayon? Coincidence to hanep, sa wakas mga linya ko dati na tinapon, ngayon ko magagamit. Partida matatalo ka sa sulat na sa debut ko paggaling. Yan si Christian. Yan si Christian Ragero. Sobrang yabang nito, pare. Sa sobrang yabang, kaya niya raw mag-breakdance habang tumatae. Kaya niya kunin yung nahulog na sabon sa inidoro, bibigang gamit. At mayaman daw, grabe. Paano sa sobrang luwag ng puwet niya, ang dami niyang racket. Pero bakit palagi ka nagloloko kay Vanessa? Dapat sa'yo hampasin ng kabayo na may kasamang kalesa. Dapat sa'yo hampasin ng kabayo na may kasamang kalesa. Sarap mo itali sa puno, tas balikan na lang kita pag may bagong pandemya. Babalian muna kita ng buto bago pa inumin ng Bear Brand. Tas tarak sa bewang, ahagod pa ka na ng peso, wasak ka na repa sa nagawa ng lanseta. Puro bula yung makikita parang kalsada ng EDSA. Ito'y gaya ng Lando at Elsa. Di mo na mapipigilan yung pagdurugo na parang may dalaw si Aiza Segura. At bago umabot yung ambulansya sa area, may magigising na sungay. Ikaw yun nauubusan ng dugo pero ako kayo magbabago ng kulay. Malala pa sa suicide ka dahil sa akin to juvenile. Pasok yung bullet holes mo sa moonlight. Bibigyan ko ng 4-5 yung 5 para mag 50 cent yung buhay. At yung mukha mong hugis mo, no black mo ka Mongol yan, parang bobo lang. Kaya auto-bounce pag nakita nyo nakapolo yan, tas nakasuot ng cap kasi mukha siya nagtatrabaho sa Pogo Hub. At sa totoo lang, di ka bagay sa kreyo, dapat nung ka sa Toro Fam. Kaya wasak sa akin tong bitch na wak. Kaya wasak sa akin tong bitch na wak. Fuck. Kaya wasak sa akin tong bitch na wak. Tunog ng gunshot sa iyak mo mag-overlap. Pag binaril ko sa chest parang Instagram. Kasi lalabas yung puso pagka double tap. Returns mo matatapalan para nag-vandalize. Sabang ko pag in-analyze yung style bang highlight type. Kaya malabo mo ako mauga kung yung lines ang dry. Kasi alam naman natin na pipitik lang kapag shot by 5. At yung last na line pang pamatay, no need mag-holo rhyme. Hindi na ako magsa-selfie bar so magsa-self-glorify. Sa round 1 ko, ito yung literal na bottom line. Patunayan mo sa akin 5 kahit higitan mo yung double time. Time, palambat, pakinggan natin 5. Bawi! Tangina mo! Ang dami mo pinagsasabi! Wala na, tangina, lagi ko daw niloloko si Vanessa. Fuck you, wala na kami. Tangina nyo! Yo! Nash, komportable ka ba? Komportable ka ba na mananalo ka sa akin? Di ka dapat makomportable, yan lang ang gusto kong sabihin. Komportable ka ba na nandyan sila sa iyong likod bumibilib. Habang todo react si D-Prop sa rounds mo, kala mo yung rounds mo di niya araw-araw naririnig. Komportable ka ba na malakas mo lang nasulat yung round 1 tapos handa ka bang ipakita sa akin yun para lang sa dinakdakan? Di ka marunong mag-ender. Komportable ka ba sa mga nalalaman mo? Hirap kang tumapos ng rounds kaya di niya rin nagawang tapusin pag-aaral mo. Komportable ka ba na yung edukasyon wala nang halaga? Di niya na tinapos yung high school kasi kumikita na daw siya. Pero sabi niya sa amin, tatapusin ko yan ya, huwag kayong mag-alala. Ang masakit sa akin bilang kaibigan, di ko makitang gusto niya tapusin talaga. Okay lang, walang diploma, basta may discarded pagkakakitaan. Ulul, kahit discarded all days kita makitaan. Spoil kita baby girl sa babae na kanyang pinagsisigawan. Tapos nililibre ka lang ni Batman na kuya ng kanyang nililigawan. Komportable ka ba? Ha? O diyan ka lang nasanay na naka-predate ka palagi pati bahay nyo walang wifi? Komportable ka ba sa kasalukuyan mong lagay? Na sinasabihan ka lang ni Batman na sa pasukan mag-enroll kayo ni Shobi ng sabay? Komportable ka ba dahil sa iyong mga tinata mo na wala kang pera sa bulsa pag lumalabas kayo?
At ikaw, Shobe, komportable ka ba? Wala ka man lang bang gagawin? Si Batman na lang bumubuhay sa pamilya nyo, nagdagdag ka pa ng palamunin. At ikaw, marami ka pang pwedeng gawin. Kasi alam ko yung husay mo. Hindi na para sa battle, handang humandusa ito. Pero di ka dapat makomportable, ako nababali ng sungay mo. Yan lang ang dapat na mangyari para baguhin mo yung buhay mo. Para baguhin mo yung buhay mo, ano, walang punchline, purong punto. Sinadya kong walang suntok para madali mo rin makuha. Di naman suntok kailangan mo, kundi tapik ko bilang kuya. Ito'y pag-aalala lang sa'yo. Di na para damdamin. Kung nade-depress nga yung may pera, di malabong ikaw rin. Di kita balak saktan ngayon. Ikaw lang ay sinabon ko. Para sa kwarto mo't isipin kung saan ikaw ay kinahon ko. Isipin mo lahat ng sinabi ko ngayon hanggang kamatayan, itaon mo. Andito lang ako sa likod mo na siya. Para yung lubid iabot ko! Di ka pwedeng mamatay, balik mo muna yung sabon ko. Tangin na! Pakalawang bad ka natin, Asha! Yeah! Siya si Christian Ragero. Sa paningin niya palagi lang siyang tama. Madalas ayaw pa umamin sa sariling kayabangan. Madalas ayaw pa umamin sa sariling kayabangan. Egotistical na individual, tas may ugaling ayaw niyang natatapakan. Pero ang katotohanan, tagabili lang siya ng kape ni Batman. Ayaw nang nasasapawan, ayaw nang naaangasan. Minsan mabait, minsan galit, pero babaero kadalasan. Ang dami mong kasalanan na di mo malaban-labanan. Sa bagay Christian nga naman, sanay lang magbanal-banalan. Sanay lang magbanal-banalan. O sa pagka-hypocrite mo, walang antidote ang hassle mo. Mukhang pare nagpapalaganap ng salita pero may bayad yung Bible course. Hayok na hayok sa laman ng bata, isang carnivore. Parang Francis Pope na nang babastos sa tabi ng chapel's door. Pues sa akin malalabog, makakalimot ng dialogue. Ngayong kaharap mo final boss, ako yung higher dose. Demonyong sumasayaw sa altar ng Diyos. Sa sobrang lupit ko magbaliktaran, may kristyanong mangangatog. Pag pumasok ako ng simbahan, mababaliktad lahat ng cross. Pero kung susumahin, aminin kong masangat ka sa akin. Oo, masangat ka nga kasi binubuhat ka ng grupo natin. Ako kahit wala yung kreyo, pen game ko mangingibabaw. Ikaw kapag wala yung kreyo, wala kang pwede na iyabang. Kasi anong silbi niya sa kreyo? Tara sagutin natin. Siya ay taga-rea kapag may laban para di na rin mahasil. Tagaluto, tagasaing, tagalibre na pagkain na Siya ay taga-rea kapag may laban para di na rin mahasil. Tagaluto, tagasaing, tagalibre na pagkain na taga-picture ka lang namin tuwing 4 kaming may battle. Kasi useful siya sa kreyo, mga pare, isipin nyo. Kay Batman siya yung disipulo. Pag umutot si D-Prof, siya yung sisinghot. Pag kailangan ng chonky ni Uno Mas, sinasama mo siya sa gimmick mo. At higit sa lahat, ikaw yung praktisan ko bago ako magtitulo. Kasi umingay ka dahil sa akin. Batman, Uno Mas at D-Prof. Oo, nabobuo yung 5 pagkasama niya yung Big 4. Ikaw yung Robin sa grupo namin na pabibo. Kasi pati yung Batman kinuhaan mo ng estilo. Kaya i-check ko na sa hitlist to misfit bitch. Yung linguistic skills ko pang sadistic shit. Ako yung demonyo sa pagsilip na may sickle parang fiddlesticks. Kaya anong palag ng 5 sa 666? Time mo yung bad ka natin, 5! Sa panlilibre daw ay extra, ayun sa kreyo daw ay extra. Kasi nanlilibre, parang J. Regine ng mantra. Tangina mo, ako yung maraming pera. Pag inantudong ka pa umabot, nililibre ko si Batman, ano lang talaga yung puso ko sa mga buraot. Buraot! Game! Round 3! Yo! Nagtatatalo ka na. Dapat di ka na kreyo. Pero sabi niya, para daw makabawi, tinanggap niya tong laban na to. Fuck you na sa tingin mo papayag ako? O sa ulo nga di umubra yung mga tinugma mo, di lalo na dito sa 5, di aabot itong gago. Kung nung huling event, tabas ka din. Kaya ngayon, sinong talo? Kung natalo ka nung Oragon, tapos ka sa full-blooded Bicolano. Ako daw pinakamahina sa kreyo. Tangina paano? Kung ako nga pinakamahina, ba't ako lang ang walang talo? Sagot! Ba't ako lang walang talo? Tangina mo, siya daw yung pinakamalakas. Yan daw yung bali-balita. Tanungin mo muna sarili mo kung kaya mong matalo sa pinakamahina. Nakalaban mo si Uno Mas at 7K. Tinalo ka nila sa mga laban na yon.
What are the odds na 5 naman ang kalaban mo ngayon? Malakas ka sa mga laban na yon. Aaminin ko yan. Pero the odds of you winning is parang standing mo lang. Di ka malakas na siya. Di ka matibay na mangharang. Alam naman natin na di mo kayang manalo. Lalo't may bilang ang kalaban. Kaya kung akala mo kami ay na-amaze doon, Brad, ipakita mo man sa amin yung best mong rounds. You got 0% win rate pag against all odds. Simula sa una mong talo, 1 mas 7K, tangina walang panama, hanggang sa nagamon ng 5, umaasa makachamba. Pero kahit si Dipro pa sumama, kahit ilang beses ka pa magsana, kahit saan mo pa tignan, we're not even na siya. Binadibag ka ng tama with my rounds on time. I only speak facts cause the numbers don't lie. At paalala lang kay Shobe, simulan niya na sa iyong magbabay pagkat ito na ang panahon at ngayon na nataon ang pagbuhos ng ilang taong ko pagsasanay. At bago ikahon at bukas ibaon ang maiiwan ko tanong sa iyong lamay, kung ibabalik mo pa chong yung inuwa mong sabon sa bahay. Sinabi ko na to noon, uulitin ko lang dito. Kung akala mong pasado ka kay Tito, nagkakamali ka. Hiyo ako na magbibigay sa'yo ng tunay na info. Di siya nakapag-aral kaya di niya namalaya na binabagsak na siya ng 5! Uling bayad, pahinga natin. Undefeated daw siya. Standing niya 2-0 ah. Tangina tol, di obra. Alam niyo panalo niya? Versat Nicola. Okay, round 3 game. Fuck an intro! I start strong, sobrang hardcore. Isang upuan tapos agad. Ito'y crash course, tol. Sa clear vision mo, ako yung sandstorm. Bitch, call me black hole. Kasi ako resulta ng araw mo pag natapos. Yeah! Ako resulta ng araw mo pag natapos. Oh, fuck, shit. Ako resulta ng araw mo pag natapos, yeah. I'm a real motherfucker. Sa lubong kilay, sobrang madman. Ako nagbigay ng cash kay Cashman, kaya siya naging Cashman. Nagpakalbo ako nung nauso yung man ban. Ako yung nag-iisang galit na tumatakbo sa fan run. Kaya babanatan kita pag nakita kita sa kalsada. Susuntukin ko yung puwet mong may almoranas. Itatarak sa leeg kung ano makita sa daanan. Tas yung tae ng aso ipapahid sa bunganga. Ganun to kabrutal, walang awa. I'll fuck your whole life, walang sawa. Kasi di mo kilala tong kinakalaban. Ipagagahasa kita sa mga pakarat tapos ang kinasama pa. Magugustuhan mo yun kasi sanay ka naman magloko sa kinakasama. Kaya nagteatro si Gonggong para makalaplap ng uso. Basta cheater ko na tropa. Ako na magtuturo. Sa right hand ko may karit, sa left hand ko may ice pick. Itutusok ko yung dulo. Pero wala ka mararamdaman kasi sanay ka namang dalawa yung laman ng puso. Pag ako sumira ng damdamin, pati kabiyak mo masusugatan. O ako sanay din mga liwa. Kaya dalawa kayong masusulatan. Kasi kahit kailan puso lang ang hindi mo uutakan. Sanay ka magtago ng katotohanan pero di mo matataguan ng katotohanan. Kaya yung ulo kaya lumaki yung ulo. Si homie big-headed. Basta wag mag-miss yung semen sa inside ni miss. Okay lang ma-miscarriage. Sa side bitch sobrang tight dick. Nakabaon yung ring finger sa belly. Occupied pa ng iba yung daliri. Kaya not ready to marry. Kaya sa GF nito na nag-aantay ng ring, naghahanap pa siya ng sasakto sa'yo. Sadyang nakabaon pa sa iba yung ipapasok sa'yo. Cheater! Manloloko! Walang konsensya! Lakas ng tama mo, tol. Okay bilang tropa pero basura sa karelasyon. Kaya itutumba ko na tong Christian fake. Itutumba ko na tong Christian fake. I'll slit his throat with a mini blade. Ipe-press down ko yung face sa sizzling plate. So yo could see his fat burn like I'm cutting weight. Tas dala ko 20 gauge pang penetrate sa skull mo with a friendly fire. Two-liner, pasok sa ulo, magmumukha siyang peso sign. I'ma end his life. Pag take ng shot dito sa pedophile, say it blue parang Megamind. At makikita nyo nakahiga, may takip na kariton. Magbabayad ng kasalanan sa huli niyang paglingon. Masusunog ang paraiso sa panahon ng tagsibol. At siya lang yung Christian na di makakaligtas sa Armageddon. Tayo, Palapakan natin yung laban na yun. Tangina. love you. Tangina ang laban nyo. Palapakan muna natin yun. Yeah! Sumbatan! Pulo Rap Battle League Armageddon 4 dito sa Rap and Rap Hip Hop Clothing. Pulo magingay. Yeah! Maraming salamat sa Arenal sa pagpapahiram ng venue. Amo, kay Chini, thank you. Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, Ship Clothing,
Hustle 4D, at syempre, Pinoy Boulevard. Maraming salamat. At ang boto ng Horado, 3-0 para kay 5. Still undefeated, who's next? Yo, shoutouts nga pala kay CJ sa dito, The Future. Thank you, kay Nasha. Yo, Nasha sa Del Monte, Bulacan, Creo. Shoutout kay 5. Masaya ako para sa kanya sa battle na to. Yeah. Di ko alam kung magsisisi ako kung tutuwa ako na ako nag-judge sa battle na to. Pero putang ina nung battle na yon. First round, binigay ko malinaw para kay Nasha. Nakuha niya ng buo yung round na yun. Round 2, sobrang gusto ko yung ginawa ni Cinco dun sa komportable ka ba ang lines. Tangina, sobrang effective nung ginawa niya. Round 3, written wise, pantay lang. Naghanap na ako ng konting butas, which is yung slip-ups ni Nasha. Pero putang ina, ang ganda ng ratings ni Nasha. Sobrang effective ng angles ni Cinco. Kaya putang ina nyo, Crayon. 7-8 ako ma. Binoto ko si Cinco. Round 1, nakuha ni Nasha yun para sa akin kasi ang ganda ng mga elements na pinakita niya. Nag-double time siya. Although ano naman si Cinco, ano siya, well-rounded siya noon. Nagjo-joke siya, nagbabars. Pero nung ender, nagkaroon siya ng stutter na konti lang. Pero sa round 1 yun, talaga natripan ko yung si Nasha. Round 2, ang ganda ng punto ni Cinco. Ang ganda ng... Ang haba medyo ng setup, pero nung lumalanding na, sunod-sunod yun nararamdaman ko. Na hindi napantayan ng intensity ng rounds ni Nasha. Tapos, round 3, binigay ko na kay Cinco talaga kasi yung rounds ni Nasha, parang narebat na, napawalang bisa na ni Cinco dahil wala na daw siyang girlfriend noon. Tapos doon umikot yung rounds ni Nasha. Tapos ang lakas din talaga ng round 3 ni Cinco noon, kaya Cinco. Grim, binoto ko si 5, ang ganda ng round 1 ni 5, ang ganda ng pagbunga niya agad pero nung na bumanat si Nasha, saka na lakas nun. Para sa akin yung pinakamalakas niyang round Binigay ko yung round 1 kay Nasha, tapos sa round 2 naman, ang ganda ng angle ni 5, tapos nataon pa na nandito nga yung binabanggit niya, parang mas dumodoble yung impact sa tao. Malakas yung round 2 ni Nasha, kaso lang mas parang natabunan talaga ng rounds ni 5. And tabla na, sa round 3 nagkatalo Siguro para sa akin, pinagbasehan ko na lang yung mas malinis din na performance, daming stutter kasi ni Nasha. Tsaka feel ko mas malakas yung ender ni 5 kaysa dun sa ender ni Nasha. Kaya 2, tsaka 3, 5, round 1 kay Nasha. Congrats, lakas nun.